So good day everyone. We will we are here to present our final project which is Crop Top and an offline first Web3 game. So I'm Amantelo J together with Makaraig Mark CJ and Sinobe Julius Robert. So what is Crop Top? So yung crop top namin is an integrated system na nagde-deliver ng seamless cross-platform gaming experience by combining a centralized Python backend with a mobile-first progressive web app or yung PWA for players and a web dashboard for administrators. So ito yung nag-act as the system's core. The Python backend manages direct database connections to serve as the single source of truth for all data, effectively eliminating inconsistencies across all platforms. So furthermore, yung mga system natin ay nagaguaranteed na uninterrupted yung gameplay dun sa PWA natin na offline first design, which locally cache yung mga player progress during internet outages and automatically synchronizes the data with the central database once network connectivity is restored. So yun. So sa cloud computing naman, yung cloud computing yun nga is yung on-demand availability of computing resources such as yung storage and infrastructure as services over the internet. It eliminates the need for individuals and businesses to self-manage physical resources themselves and only pay for what they use. So dito sa cloud deployment natin, ang mga advantages dito is yun nga, pwede kang mag-pay as you go, then ma-access mo siya kahit saan. Tapos yung security and meron na din ditong disaster assistance and lower cost yung ownership and automatic and easily upgraded yung cloud natin. So, ano bang pinagkaiba ng local hosting sa cloud hosting? So, dito may apat tayong category which is yung unang pag-usapan natin is yung resource model. So, sa local hosting, yung ownership nun ng resource model is parang sa iyo na talaga yon. So, sa cloud hosting naman is parang nirerenta mo lang yung model ng pag-host. Dun sa expense type naman, sa local hosting is capital. Then sa cloud hosting is operating. Meaning, yung mga binabayad mo is more on operation dun sa server ng sa cloud. Sa maintenance naman, sa local hosting is internal yung inaayos nyo. Since yun nga, sa inyo yung resource model, ikaw din ang magme-maintain nun and siyempre, internal yung magiging maintenance. Then sa cloud hosting naman is sa provider na mismo yung magme-maintenance, meaning sila na yung bahala doon. Then lastly, yung scaling naman natin dun sa local hosting is manual. And sa cloud hosting is instant since yun nga nirerentahan lang natin and sila na ang bahala dun sa mga 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 scaling. So what is yung AWS EC2? So Amazon Elastic Compute Cloud or Amazon EC2 provides on-demand scalable computing capacity in the Amazon Web Services cloud. So using Amazon EC2 reduces hardware costs so you can develop and deploy applications faster. You can use Amazon EC2 to launch as many or few virtual servers as you need. Configure security and networking and manage storage. You can add capacity to handle compute heavy tasks such as monthly or yearly process or spikes in website traffic. When usage decreases, you can reduce capacity again. So, sa EC2 demonstration naman is may I call on Julius Robert Zenobio. So yun, after nating nalaman yung EC2,
is i-demonstrate naman natin kung paano mag-setup ng instance. So before that is after natin mag-login dun sa ating AWS is ang makikita natin dito is itong AWS Management Console. Yun nga yun, nakikita nyo dito sa screen natin. So ano nga ba yung nakikita dito sa ating AWS Management Console? Yung halimbawa itong search, yung notification, itong AWS Cloud Shell, saka yung pag-customize ng ating general console, saka ito yung list ng mga recently visited, yung mga applications, saka yung iba pa. So yun, proceed na tayo dito sa EC2. So yung EC2 is a virtual server in the AWS cloud. It provides scalable computing capacity which allow yung ating user na mag-develop and mag-deploy ng application without yung need ng physical hardware. So yun, sa pag-setup ng ang una natin gagawin is yan, mag-launch ng instance. Yan, once na nag-launch tayo ng instance, magsaset na tayo ng name ng ating web server. So yan, after natin mag-set ng name ng ating pinaka-server is puproceed naman tayo sa pagpili ng ating itong Amazon Machine Image or yung AMI. So sa ating project is ginamit namin is yung Ubuntu. Yan, once na nakapili na, pipili tayo which yung kung anong tier yung gagamitin natin. Wala, sorry. So balik lang tayo dito. Set muna tayo ng name. Then pili tayo ng AMI image. Tapos dito pipili tayo halimbawa dito sa pero pabayaan na lang natin siya diyan. So proceed tayo dito sa sa next. Yung instance type is yung naka-setup dito is T3 Micro which is gumamit siya ng 2 virtual CPU and 1 gig memory. Tapos sa key pair login. So ito yung isa sa pinaka-importante dito since ito yung gagamitin natin sa pag-login dito sa ating instance. So yun. Halimbawa, mag-create tayo sample. Yan. RSA then PAM which is yung gagamitin natin. So yun, i-save lang natin itong itong .pm natin para magamit natin siya sa pag-login natin sa ating instance. So next dito is yung security group which is also important sa pag-setup natin ng instance. Kasi dito kung makikita nyo, ayan, allow SSH. This to make sure na ma-access natin yung ating instance from from any any browser natin or any device natin. Aside from that is dapat din nating i-allow tong HTTPS which is yung yung gamit natin for secure traffic dun sa ating web server. Then syempre itong default which is yung HTTP since naman yung pag once na nag-setup tayo ng ng instance is hindi naman agad-agad magiging HTTPS siya. Since kailangan pa natin yung kumuha ng certificate para doon. So yan, set naman tayo dito ng space which is 8 gig. Yan. Tapos yan. Then pagkatapos niyan, launch instance na tayo. So since meron na kaming na-setup dito, instead na na lang natin, is i-load na lang natin itong instance na ginawa na namin. Which is yung ginamit din namin doon sa aming ginawang website. So yan, kung ano makikita nyo dito is, yan, itong ating IP address. Itong IP address na ito is gagamitin natin sa sa pag-setup ng ating DNS para doon sa ating domain. So yan, once na kumonek na tayo. Yan, so after nito mag-loading is makikita na natin yung pinaka natin, console ng ating instance. Yan yung as told nga sa nakikita niyo sa ating screen.
So kung tatandaan niyo, yung IP natin kanina is siya naman gagamitin natin sa pag-setup ng ng ating domain. So dun sa aming domain is nilagay namin siya sa third party DNS, which is yung Cloudflare. So kung makikita nyo dito sa aming list, ito yung mga ginamit naming mga website dito. Yan, ito yung IP address niya, which is nakaset tayo ng A records. Then for admin, API, bridge, yung pinaka main natin, craftop.click, event, then market. So yun, kung mapapansin nyo, pare-pares sila ng IP. So paano nga ba natin magagamit yung kung pare-pares naman silang IP? So doon, nag-set up kami ng Nginx proxy, which is gumagamit ng virtual host para ma-make sure natin na once na binisita natin yung yung halimbawa yung mga domain, halimbawa yung admin, is ang ilo-load niya mismo talaga is yung application na may admin. So yan, dito niyo makikita yung ating sinet-up na virtual host. Yung sa main na craftop.click, and API, event, bridge, market, then yung pinaka-admin natin. So kung makikita nyo dito is, nakikita nyo, craftop halimbawa, example dito, HTTP is craftop_admin. This because na gumamit kami ng Docker sa bawat application namin. So yan lang sa part ng pag-setup ng EC2 instance. Okay. So, we're going to proceed dun sa understanding kung paano nagana or yung mismong deployment ng pinaka web application namin. So, mag-share lang ako nung mismong display ko. Lang. So, yan. Currently, on the recording is naka-show na siya. So, as we can see, dito sa pinaka-Visual Studio natin is manonote na agad natin siya na ito yung pinaka-code natin. So, based dun sa understanding natin kanina when it comes to the GitHub repositories natin is hinahandle siya nitong Nginx proxy natin. Then, in our GitHub, nagkaroon tayo ng multiple repository na connected dun sa mga A records or yung pinaka-subdomain natin, which is si craftop main, craftop python backend, craftop admin, craftop frontend, and yung craftop backend bridge natin, and lastly, yung craftop events natin. So, dito, sa example workflow natin is, pagka nag-push tayo, let's say dito sa craftop.main natin, which is yung main PWA React Vite application natin is, ganito siya. So, for example, is magkakaroon tayo dito ng update on repository. For example, para magkaroon lang tayo ng changes, then if pupunta tayo sa source control natin, then create tayo ng commit message. Yan. Then, pagka nag-commit tayo, anong changes dito? Tanggalin natin to. So, yan. So, pagka nag-commit tayo dito, dun sa pinaka repository natin at isync natin yung changes natin. So, automatically, it will push kung ano yung current updates ng repository, then it will push kung ano yung magiging final natin. So, if magre-reload tayo dito sa ating repository, yan, makikita natin yung nagkaroon tayo ng merge ng branch dito. Then, if pipindutin natin tong pending na to, as we can see, nagkakaroon tayo ng checking. So, part kasi ng workflow natin is or part ng CI/CD natin na kung saan, if nagkaroon tayo ng changes dito sa ating GitHub, it will also put yung changes na yun dun sa ating pinaka-instance sa EC2. So, paano nga ba siya nagwo-work? So, while waiting on that,
just a sneak peek dun sa mga naging Docker file natin is nagkaroon tayo nito. First is siyempre yung setup natin nung sa mga install ng packages and everything na hinahandle ng Docker. Then yung sa compose natin, so ito naman yung nag-handle yung pinaka parang network niya. So, napapasa natin siya ng mas madali. Then, automatically nakaset up sa instance natin na kung ano yung pinupush natin dun sa repository natin is siya din yung ina-upload natin. So, automatic na siyang nag-work. So, yan. So, based dito is naging success na yung deployment natin. So, if we are going to check yung details natin, yan, meron dito ang part na deploy to EC2, no? So, ito, pinakita natin yung deployment nung sa pinaka-EC2. So, firstly is magsi-CD tayo kung saang repository or saang file structure na mapupunta yung pinaka-code, which is yung sa CropTop main natin. Then, tulad ng sinabi ko, it will pull kung ano yung nasa main natin. Then, yung Docker Compose is iraran niya hanggang mabuild na yung mismong project natin. Then, automatically, it will also update dito sa ating pinaka-web page na. So, for an introduction dun sa pinaka-applications namin, tulad ng sinabi ko is, since multiple repository, multiple subdomains and domain yung hinahandle namin, kaya nangailangan kami gumamit ng proxy, is madami nga yung mga naging websites namin. For example, dito is yung CropTop.click namin, which is yung main game namin. Then, we also have yung CropTop admin namin, na kung saan ito naman yung nag-handle or pinaka-checking ng mga log-on and log-out events na logs natin at saka yung API request natin. Then, we also have this na kung saan yung event natin can have a multiplayer, no? So, if we send the invite code, no, they can join our lobby. Then, last is we have our CropTop na market na kung saan ito naman yung sa NFT natin, which is connected siya dito sa pinaka naging wallet natin or yung Web3 wallet natin, no? So, yan. So, pag nag-login tayo dun sa MetaMask is it will also redirect dito sa ating pinaka-CropTop.main. So, ayun. So, I would like to call si Mr. Amante for the full demonstration nung pinaka-system namin. So, yun na nga. So, dito is yung CropTop.click na project na ginawa namin, which is yung pinaka-main game. So, dito is makita nyo agad yung login page and meron din tayong register page kung wala pang account. And maglagay lang tayo ng ating existing na account na. So, pwede din kayong gumamit ng Google account if gusto nyong nakabind. And mas maganda nga yun since yun nga, easy access na din. Then, agree tayo sa terms and condition. Yan, we start farming. So yun, invalid lang. Yan. So, ito yung loading screen natin. So, ito. Here we go. So, mapapansin nyo, ito ay isang clicking simulator game kung saan you tap to gain gold, then yung gold na makukuha nyo per tap is pwede nyong gamitin sa pang-upgrade natin. So as you progress is pwede kang makakuha ng mga NFT per 10 stages right here. Yun nga, ito ay drop chance lang and pwede. So
Current, natapos niya yung stage 100. Upgrade lang tayo. Ayan. So, ma-unlock natin yung rebirth station natin. So, dito is, ang requirement dito is stage 100 plus and makakuha ka ng fertilizer. So, yung fertilizer na to is pwede nyo gamitin dito sa permanent upgrade and pwede nyo din siyang gamitin para sa ating ating CCS coins dun sa event na ginawa namin. So, dito sa ating events, may mga events kami na kung saan i-redirect ka sa ibang websites na existing. So, pare, dito muna tayo sa CCS Week. Yung papakita lang natin yung kung saan nagagamit yung rebirth and yung mga fertilizers. So, yun nga. Since nasabi ko na-mention ko yung NFT, so pwedeng gumamit pwedeng mag-trade yung mga players. So, by using nga yung fertilizer, is pwedeng i-convert nila yon to CCS coins and pwede nilang bilhin and pwede silang maglista ng mga NFT na nakuha nila in-game. And pwede nilang i-convert yung CCS na yon into fertilizer. Okay. Diba pala natin. So, dito. So, ito yung pangalawang page pala, yung market.croptop.click namin. So, ito yung sa event page, kung saan, yun nga, makikita yung mga market board, then makikita yung sariling account. So, balik tayo sa game. So, dito naman is, papakita naman namin yung boss battle. So, dito sa tignan natin. So, agad natin. So, yan, kung makikita nyo is, may panibago na namang website kung saan nakakonekta din ito dun sa main game namin. So, dito sa event page na to, is parang, ito yung multiplayer event sana na gagamitin namin nung CCS Week. So, ang mga features dito is parang siya, parang multiplayer boss battle kung saan pwedeng magtulong-tulong yung mga players sa paghanap ng mga QR code na naka-spread sa buong campus and hanapin nila and i-defeat nila yung boss para sa NFT or yung mga drops. Yan. So yan, makikita nyo, meron yung naka-login kanina and meron kaming QR scanner. So na-implement namin dito yung scanner na naging activity nung last time. So start lang natin yung scanner. So ayun nga, nung naka-scatter yung mga QR code sa so ito yung sample ng QR code. Tingnan natin kung ma-detect. Ayan, so nakalagay doon, QR code detected. And, yun. So, ito yung magiging boss natin. So, yun, pwedeng invite yung code and pwede mag-wait ng players. Pero, since yun nga, demo lang natin, start natin mag-isa. So, yun, kakalabanin yung papatayin in just less than 30 seconds. And, yun, palakasan lang ng damage. So, yun yung pinaka-premise nung sa event namin, which yun nga, which encourage yung interactivity sa campus and dun sa mismong game namin. And lastly naman is pakita namin yung
admin page. So, nung nasabi nga kanina ni CJ is meron kaming admin page kung saan makikita yung yung mga login and mga track records ng bawat account. Mali. Mali yata, wait. Ayun. So yun nga, dito is makikita yung dashboard saan yung mga API nandito yung API request natin, yung mga login events. Then, nandito na din yung total logins today, failed logins, yung API request today, and yung mga active users na naka-register sa croptop.click na website namin. So, dito naman is makikita yung NFT sales, saan yan, mga lahat ng nangyari, which yan. Then, nandito din yung mga log out and yung audit logs natin kung saan, yun nga, na-login fail ng ilang beses, then dito is nag-success na. So, since yun lang naman yung yung lahat ng website na nagawa namin, so throughout the is yung total is 4 yan. So, in conclusion, yung core challenge ng CropTop integrated system was to overcome yung inconsistent and interrupted user experience na inherent sa mobile and web gaming, alongside din sa critical security threats like client-side tampering and unauthorized database access. So, yun nga, na-solusyon na namin yon since pwedeng matrack yung logs and pwedeng offline yung laro namin. So, yung pag-address nitong issues na 'to is nag-led sa vital learning about cloud services implementation, namely yung necessity ng securing na MongoDB database within a virtual private cloud and restricting yung access to only application server. And the critical need to distrust client-side data which was solved by yung ating HMAC na hash natin, which prevents yung cheating. So furthermore, a managed database with automated daily backups was chosen for reliability and rapid disaster recovery, while the stateless fast API backend ensured horizontal scalability to handle future users-based growth. So ultimately, yung architectural choices natin is nag-underscore yung profound importance ng cloud computing in IT industry, as it offers strategic advantage through a reduced cost of ownership and universal accessibility to resources, enhanced security and disaster assistance against threats like ransomware, and simplified maintenance via automatic upgrades and offsite data management. So, thank you.